Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Nakita ko si Yahweh kasama yung mga anghel sa kanya nagpupuri. Banal, 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 Diyos na makapangyarihan. Ako'y magkasalanan, di nararapat na masilayan siya. Ngunit sa alay pinawi niya, pinatawad, nilinis pa. At ang sabi niya, sinong isusugo? Nakita ko si Yahweh
Kasama'y mga anghel sa kanyang nagpupuri. Banal, 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 Diyos na makapangyarihan. Ako'y makasalanan, di nararapat na masilayan siya. Ngunit sala'y pinawi niya, pinatawad, nilinis pa. At ang sabi niya, sinong isusugo? Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako kung isugo mo. Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako, ahayo at iyayag ang salita mo. Ako'y mapalad, sarili alay sa'yo. O Diyos, ikaw lamang, yaman ng buhay kong ito. Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako kung isugo mo. Narito ako, maglilingkod sa'yo. Narito ako, ahayo at iyayag ang salita mo. Good morning, Jesus! It's a very great day to praise the Lord. Ano, bati ka, Brother Bong. Good morning, Jesus. It's Friday. It's family day again. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. Mamaya po, abangan nyo kung sino ang pamilya ngayon na nagpasalamat kay Lord. Alam nyo, ina-encourage ko rin po kayo, mga kapatid. Kasi lockdown ngayon, wala tayong mga prayer meeting. Yung iba, ang daming mga natanggap na blessing. Ngayon, wala silang masharean, Brother Bong. Isa po kasi sa dahilan kung bakit kailangang marinig ng iba yung mga pasasalamat natin para i-edify natin yung faith nila, palakasin. Kasi pag nakakarinig tayo ng mga sharing ng kabutihan ni Lord sa isang buong pamilya, na-encourage tayo, mga kapatid. Ito lang po ang pwede natin gawin para to give back to the Lord. Hindi natin kasi pwedeng bayaran si Lord sa lahat ng ginawa niya sa atin, pero at least we can give back to Him all the glory through sharing. Kaya nga po, ina-encourage sana namin kayo na magpadala naman po kayo ng inyong mga video, yung mga sharing. Although, ini-schedule natin yan, di ba? Para pag dumating po sa amin, kung may nakaschedule na po na susunod po yun sa inyo. Pero sigurado naman pong mapapanood. Ayan, okay. Dako na tayo ngayon, mga kapatid, sa ating verse of the day na ibibigay po ni Brother Bong. Thank you, Lord. Once again, good morning, Jesus. Hallelujah. Napupurit, nagpapasalamat ako sa umagang ito na sa pangalawang pagkakataon po, magagamit po para sa ating BOTD. Dito po sa Philippians 3:12-14. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan. Hello, mic test. Thank you, Lord. Diyan, no. Oo, kasi parehong wala. Yes, Lord. Amen.
Sound. Amen. Yes, Mic Lord. test. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabi dun sa 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ko ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi nga rito, bakit nga kailangan magpatuloy? Una, sabi nga dyan, kailangan mo magpatuloy dahil ito ang buhay na nag-aantay para sa mga anak ng ating Panginoon. Gaya natin, mga kapatid. Pangalawa, sabi nga kapag tumigil ka, hindi mo mararating, hindi ka magwawagi sa mga bagay na ang pagkakatawag sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Para kasi itong mga kapatid, mga laban ng buhay ito eh. Una, sabi nga dalawang bagay, laban ng buhay sa mundo na hindi na nakaugnay sa ating Panginoon. Pangalawa, laban ng buhay na mga nakaugnay sa ating Panginoon. Una, sabi nga dyan, laban ng buhay na wala kay Lord. Alam naman natin kapag hindi nakamit, ang isang taong wala kay Lord, pag hindi nakamit ang nais nila, ano ang pwede nilang gawin? Minsan, nagpapatiwakal. Minsan, nadidepress yung iba. Iba, nasisiraan ng bait. Kasi hindi nila kilala ang Panginoon at hindi nila alam ang solusyon para mapagtagumpayan nila ang nais nila sa kanilang buhay. Ito naman yung mga laban ng buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Kahit sabihin natin ng isang Kristiyano, nagiging trying hard na sa pagkamit sa mga nais nila sa buhay nila. Ito pa rin tayo nagpapatuloy at nagpapatuloy kasi meron tayong mga pinangahawakang Word of God. Sabi nga dyan tuloy ka lang anak, dahil alam natin hanggat may buhay, may pag-asa, mga kapatid. Tandaan natin yung dalawang klase ng laban ng buhay na yan. Kaya rito, sabi nga kapag sinabi natin laban ng buhay sa mundo, kung iisipin mo, napakasarap isipin na, oo, nagagawa natin ang mga bagay na gusto natin, pero layo naman ang Panginoon sa buhay natin. Nawawalan ng direksyon. Kaya nga napakaganda na sabi nga dyan, hindi sa nakamtan ko na mga bagay na ito at hindi sa ako'y ganap na. Pag sinabi natin nakamtan, ano na ba yung the best na nakamtan natin sa buhay natin? Nung araw, alam niyo naman na na-share ko na sa inyo na wala naman ako natapos sa buhay. Hanggang sa napunta ako dun sa mga hilig ko sa buhay, yung pagsasayaw sa TV. Hindi ka agad-agad ako nakakasayaw sa TV noong time mo. Siyempre, may mga audition pa. Sa una, andyan yung pababalikin ka, tatawagan ka, nag-aantay ka. Siyempre, magpupursige ka dahil gusto mong sumayaw sa television. Hanggang sa minsan nga, yun nga, napakaganda na sa pagiging pagpupursige mo para doon sa gusto at ninanais mo sa buhay mo, andyan yung matatanggap ka na, hanggang sa sasali ka na, sasalang ka na sa TV, hanggang sa nasanay ka na sa pagsayaw-sayaw, mananalo at mananalo ka. Pero ang lahat ng iyon pala yung mga temporary lamang. Kasi nga wala si Lord sa buhay mo. Ito na ngayon yung tinatawag natin na pag-uulitin natin ang tanong, sabi nga yung malaking bagay na nakamta mo sa buhay mo. Kung babalikan nga natin yung uurong tayo dun sa pinaka-verse dito sa Philippians 3, dito sa 7 and 8 ng Philippians 3, sabi, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagaan ko noon ay itinuturing ko ng walang kabuluhan. Ngayon, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit na lalong mahalaga ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang ang ating Panginoon. Kaya nga napakagandang isipin na kung tatanungin natin ang ating sarili, ano na ba yung pinakamalaking bagay na nakamtan mo sa buhay mo? Siyempre ako, yun nakilala ko ang ating Panginoon. Kasi sabi nga if we have Jesus, we have everything. Thank you Lord yan. Nandiyan din sa loob ng Pilipos yan. Kaya napakagandang isipin na, sabi din sa mga talata na binasa ko, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Kaya doon sa verse 14, bago ko bigay kay Sister Ria, sabi diyan, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan upang kamtan ko ang gantimpala na pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Ito yung buhay na hantong sa langit. Totoo naman, kung lalabas ka dyan sa isang area, titingin ka ngayon dyan sa taas, iisipin mo, oo, malayo pa nga ang langit. Pero bumalik ka sa nakaraan mo at
tumayo ka ngayon sa pinatatayuan mo, kung nasaan ka, babalik ka pa ba? Siyempre hindi na. Magpapatuloy ka ngayon sa buhay na ganap at kasiya-siya na pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Thank you, Lord. Good morning. Ayan, salamat Brother Bong. No doubt po, si Paul, Brother Bong, ay isa sa mga greatest men na nabuhay. Pero, kung titignan mo tong sinulat niya, sabi niya, hindi ko pa nakamtan ang kaganapan. Isipin niyo, kung si Paul falls short, di ba? Sa perfection, one of the greatest men na nabuhay, paano na kaya tayo? Amen, amen. Pero dito po, nagbigay siya ng mga pwede nating gawin. Kasi parang wala naman talagang taong nabuhay dito sa lupa na naging perfect. Wala. Hindi natin makakamtan ng perfection dito sa lupa. Pero meron ditong mga advices si Paul na pwede nating gawin, mga kapatid. Ang unang-una, yung sinasabi ni Brother Bong kanina, you follow after perfection. Yun yung tinatawag, Brother Bong, lagi natin na pag-aaralan na press. Opo. You press on. You follow after yung perfection. Wala po kasing naging genuine na Kristiyano na pagkaligtas sa kanya ay naupo na lang o kaya nahiga. Kailangan po, para kay Paul po kasi, nung siya po ay natagpuan ng Panginoon, that was only the beginning, not the end. Ang ibig pong sabihin nun, may kailangan tayong gawin on our part to follow after perfection. At yun po ang advice ni Paul. Hindi po pwede na naligtas ka, tapos magiging perfect ka na. Hindi po. Kailangan i-follow natin itong perfection. Hindi daw po pwede, sabi niya, ng tatamad-tamad. A Christian must not become comfortable, complacent, o kaya lazy. Kaya nga po, ini-encourage tayo. Thank you, Lord, na nga lang po, meron tayong ganito. Amen, Na amen, Good amen. Morning Jesus na kahit papano po ay nakakatulong para sa atin to follow after perfection. Pero hindi ho pwedeng dito lamang nakasalalay ang inyong pagpe-press on para dun sa perfection. Paano po kung isang araw mawala ng internet at nawala ang Good Morning Jesus? Hindi ba, Brother Wag naman Bong? sana. Amen. So, hindi po pwedeng dito lamang nakasalalay. Isa lamang po itong tool para makatulong po sa atin, pero hindi po dapat dito nakasalalay ang inyong following after perfection. Dapat po, meron po kayong sariling pag-aaral at sariling devotion kay Lord. Hindi po pwede na, kasi alam niyo po, pagkatatamad-tamad, paupo-upo lang, lying around, imbis na nag-aaral, marami po tayong mga waste time and opportunity kapag ka nangyari yun. Sayang ang mga panahon. Kagaya nito, lockdown. Ang daming oras, mga kapatid, para po pag-igihan nating mabuti yung ating relationship kay Lord. Sabi kasi ni Paul sa 1 Corinthians 9:24-27, sabi niya, do you not know that in a race all runners run? Lahat kailangan running. Wala pong sinabi ritong walking. Wala po. Wala rin sinabi ritong lying around. Ang sabi niya, running. Tumatakbo. Kailangan may effort talaga. But only one gets the prize. Ang sabi po rito, run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the game goes into strict training. Yun po yung sasabihin, ang layo-layo naman kasi ng prayer meeting. Ayan, hindi na malayo. Uupo ka lang sa sala mo, nandyan na. Sabi, ang layo kasi nung outreach na sinasamahan ko. Mga kapatid, sabi rito, running, ha? Kaya kailangan gawin natin. They do it, sabi rito, to get a crown that will last. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. So isipin niyo po kung bakit kailangan talagang mag-exert tayo ng effort. Kasi ang premyo na tinatarget natin dito ay yung buhay na walang hanggan. Amen, Hindi amen. lamang premyo dito, Brother Bong. At ang pangalawa, na ginawa po ni Paul, sabi niya,
He worked at forgetting the past. Hindi po kayo makakaungos sa papunta sa iyong kinabukasan pag hindi mo kinalimutan yung iyong nakaraan. Para rin po yung isang nagtrabaho sa abroad nung unang panahon ng kabataan niya na ang laki-laki ng sweldo niya. Nagkasakit na, nagkaedad na, pinauwi na. Tapos, nung nandito sa Pilipinas, sabi nila, ba't hanggang ngayon wala ka pang trabaho? Ang baba-baba ng sweldo eh. Hanggang ang nangyari, naubos na lahat yung naipon, tapos wala nang makain. Ba't di ka ba nagtatrabaho? Kasi yung baba ng binibigay sa akin, nung nasa abroad ako, ganito sweldo ko. Ala, mamamatay na lang sa gutom. Kasi ayaw mag-let go ng past. Kailangan po kalimutan natin to. At alam mo, Brother Bong, napakalaking nito, kaluwagan. Alam nyo, itong verse na ito ay para ito dun sa mga believers who have failed the Lord. Parang lahat naman di ba, Lahat Brother naman Bong? dumadaan Oo. Kahit na kay Lord na tayo, minsan na-fail natin si Lord. Pero napakagandang verse nito, mga kapatid. Kapag ka ikaw ay na-fail mo si Lord, balik ka lang agad. Tapos kalimutan mo na. Ang mahirap po dito, dahil minsan ng mga tao, nahihirapang magpatawad, minsan maski ang sarili niya, hindi niya mapatawad. Yes. Pinatawad na siya ng Diyos, pero hindi pa rin niya mapatawad ang sarili niya. Kasi ayaw niyang kalimutan yung nakaraan. So sabi niya, forget the past. At ang pinakahuli dito, Brother Bong, na sinabi niya ay, press toward the goal. Lagi nating napag-aaralan yan. You press toward the goal. Ang purpose po kasi dito, kaya tayo pinapapress toward the goal is to be conformed to the image of Christ. Kailangan gawin mong pinaka-idolo mo ang Diyos para yung buhay mo, Amen. habang nandito ka pa, maging kagaya ng buhay niya nung siya ay nasa mundo. Amen, amen, amen. Nung nabuhay siya sa mundo. I-pattern natin. Kung gusto ninyong may mga idol, ang gawin yung idol si Lord. Kumbaga, idol, yung worthy to emulate. Pagka idol, iniidolo mo, di ba? Gusto mong gayahin? Amen. So, gayahin natin ang pamumuhay ng Diyos nung nandito siya. Para po pagdating ng araw na tayo ay makaharap na niya, doon na natin makakamtan ang perfection, Brother Bong. Kaya thank you, Lord, sa word na binigay po ni Brother Bong Thank you, ngayon. Lord. Thank Tayo you. po'y mananalangin, mga kapatid. Brother Bong, opening prayer. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Ama namin banal Diyos sa dakila at Diyos na nagmamahal sa kanyang mga anak. Salamat, Panginoon, muli sa umagang ito na napakaganda na pinagkalob niyo po sa bawat isa na nandirito, Panginoon. Maging sa mga nanonood sa oras na ito, Panginoon. Alam ko po, Lord, kabilang sila sa mga pagpapala. Natatanggapin ng bawat isa sa mga nakikinig at nag-aaral ng iyong mabuting balita sa umagang ito. Muli, Panginoon, alam namin mula sa pagtulog namin kahapon hanggang sa pagising namin kanina, Panginoon, andyan na po, Lord, na meron kaming Psalms 118 verse 26. Nga, sabi nga po, ang pumaparito sa ngalan ni Yahweh ay kanyang pagpapalain at magmula sa templo ang pagpapalay kanyang tatanggapin. Yung sabi nga ni Sister Ria na sa umaga pa lang na nagising ka, ito na yung pinakamalaking pagpapala na amin tinanggap, Panginoon. Kaya itong pagtitipon na ito, Panginoon, hayaan niyo po na kami ay magampanan namin ang tungkulin namin para sa araw na ito. At alam namin kayo po ang gabay at patnubay namin para sa umagang ito at hanggang sa matapos ang araw na ito, Lord, alam namin kasama namin kayo. And all this we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. Today is your birthday, Nanay Tikay. Birthday ni Nanay Tikay. Happy Siya birthday. ang nanay ni Pastor Simple. Yan. Happy birthday, Nanay Tikay. Pang ilan na, Pastor Simple? 92? Pero 89 lang? Bakit ganon? Sa senior ID niya 89 pero siya ay 92 years old na. Wow, grabing na yung blessing, Tapos, birthday ngayon ni Sister Nora Kalingo ng Pinagbuhatan. Happy birthday! Happy birthday po, Sister Nora! Amen. Birthday din ngayon ni Sister Chona Malunes. Kahit tayo po ay Biyernes,
birthday ni Sister Chona Malunes. Sister Chona, happy birthday sa iyo. Tapos, wedding anniversary ni Sister Marita and Brother Tom Maguire. Pang ilang taon ng anniversary nila, Ate Mayet? 22nd anniversary ni Ate Mayet at ni Brother Tom. Ayan. Celebration sa kanila. Oo nga, mamaya pa kasi yun dahil may video siya. Ben. Wow! Surprise! Okay. Amen. Tari, batiin ko lang yung ano ko. Oh, sige, sige. Yung aking kapatid na bunso, Brother Joey, happy birthday. Advance at bukas kasi ang birthday niya. Oo. Okay. O, ba't di mo na rin si na Yui, oh? Yui! Thank you, Lord. Hindi ka nakakalimot. Bata ka pa lang. Yung sinasabi yung iya si Sister Ria yon. Thank you, Lord. Nanonood sila ngayong umagang to. Ang Manggahan, ang Brookside, ang mga taga-Japan, North, East, West, South. Salamat. Ayan. Konnichiwa, Ohio, Umbawa, Watashi Daijobu. Thank you, Lord. Hallelujah. Arigato. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy birthday! Happy anniversary to you! May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Happy birthday. Happy birthday sa inyong lahat, mga Amen. kapatid. Ayan, may isa pang may birthday. At itong may birthday na ito ay merong regalo na natin sa kanya ito. Dahil ito ang pinakabatang morning devotioner. Birthday ngayon ni Dwayne Abuyabor. Mr. Dwayne. Happy birthday, Dwayne. Ayan, M. Very good. M. Ayan. Ha? Ayan. Okay. Ayan, happy birthday, Dwayne! Happy birthday, Dwayne! May kainan tayo mamaya. All is invited nga, sabi sa invitation eh. Ang lahat daw po ay invited at kanya-kanyang dala ng... Thank you, Lord. Ayan. Hallelujah. Okay. Dako muna po tayo sa ating verse of... Ay, mali.
memory verse of the week bago tayo dumako sa ibang Thank you, Lord. announcement. Oo. Okay, ang ating pong memory verse sa linggong ito ay matatagpuan natin sa John 14:6. Ang sabi po, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ayan, panglimang verse of the week. Yung isa, VOTD. Yung isa, VOTW. Yung pala yun. VOTW at saka VOTD. Okay, nakakalima na tayo mga kapatid ha. Yung mga iba kahapon sumagot. Yung iba raw, 2. Yung iba daw, 3. Wow. Oh. Ala, bakit ganon? Nakalima na tayo. 2 lang at saka 3, okay? Siguraduhin po natin na bago tayo pumunta sa Lunes, nadagdagan na rin ng kahit isa man lamang po yung ating mga nalalaman na VOTW. Ano po, mga kapatid? Okay, announcement po muna. Yun pong ating Chris Talk na mga, ang pagbigkas daw po noon ay poem. Hindi daw po poem. Nasanay lang tayo doon. Poem. Home. Okay. Yung pong mga tumutula, para madaling, yung mga tumutula, ayan, padala na po kayo ng video nyo. Sister Liway, hinihintay po namin ng video nyo. Kay Sister Jessica ng Bulacan at kay Sister Matet ng Baguio. At sa representative ng East, Kaka, sabi mo, hingi ka ng wisdom kay Lord, ha? Hihintayin din namin yan, yung video na yan. Tapos, di ba sabi ko po sa inyo nung isang araw, hindi naman po namin ginusto na mag-MECQ, pero sabi ko sa inyo, di ba parang ang ganda ng MECQ kasi dumami po yung ating mga nakakasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Magpapasok ka na naman. Next week na ba yun? O sa isang linggo pa? Next pa. Hindi, yung MECQ, kailan siya matatapos? 18? May isang linggo pa? May isang linggo pa, mga kapatid. Pero, madami pa ding absent ngayon. Alam ko kaya yung absent kasi araw-araw yan. Sabi no, Friday kasi, wala naman pasok eh. Nag-ano pa kayo? Nag-weekend ano. Okay. Sabi ko sa inyo po, on the way, kasi 8:30, yung iba nagbabiyahe pa. Alam nyo, may mga nag-share, nagbasa. Ang sabi po ni Sister Noemi, sabi ni Sister Noemi, Good morning, Jesus. Sabi niya, blessed. Ito yun yung Tuesday niya sinabi. Salamat sa Diyos. Dito po ako sa Makati Avenue, BDO Makati. Habang wait ko, magbukas ng 10 a.m. ang collection department, nakaka-morning devotion ako. Galing. Tapos, si Brother Dante Villanueva, nasa work daw siya, pero nakikinig siya. Huwag lang kayong pauli sa boss nyo, ha? Sabi po ni Brother Rod Cuartero, Brother Rod, hello po. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin palagi. Brother Rod Cuartero, ano kaya siya ni Sister Amalia Cuartero? Tatay niya? Nasa Amerika? Oo. Sabi niya, Good morning, Jesus. Nakikinig ako dito sa USA. Break sa trabaho. Binigyan ko ng oras si Jesus. Maging ganoon tayong lahat. Bigyan natin ng oras si Jesus. Yes, Bro, Lord. Amen. galing ito kay Brother Rod Cuartero na tatay ni Sister Amalia Cuartero ng Katandala. Diba, Mama Ched? Tamo, sa Amerika si Brother Rodo, nakakapanood sa atin. Kaya po, may paraan, mga kapatid. Ano po, wag nating, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, ito, nakakuha ng mga pamamaraan, okay? Ngayon, meron po akong announcement din. Brother Bong, sa August 31, tayo po ay mayroong bagong segment, pero ito'y once a month. Ang tawag po dito ay The Doctor is In. Wow, bagong-bago. The Doctor is In. So, sa August 31, ito po ay Monday, pero it's a holiday. Kaya,
ang ating pong doktor, ang official doctor ng Comfy na si Doc Mon Federe, ay nandito po ulit. Oh, thank you, Ang Lord. gagawin niya, pagka po mga segment na natin ng The Doctor is In, meron po siyang mga lifestyle illnesses na i-discuss sa atin. And for this month po, August 31, ang kanya pong topic ay hypertension and diabetes. Oo, kaya abangan nyo po yun. Kung meron po kayong mga questions regarding dun sa mga sitwasyon ninyo na may mga hypertension at saka po diabetes, yan, sasagutin po niya. In between po noon, ay kakantahan pa tayo. Oh, Thank saan you, ka Lord, naman Lord. nakakuha ng ganon? May doktor ka na Doc, do it daw kayo ni Pastor. Mga tatlo daw kayo. Sige. So, ano po yan? August 31. The Doctor is In. Okay. Thank you, Lord. Oh, okay. Brother Bong, dadako na tayo sa ating pangalawang awitin. Ito ay requested by Sister Nida Hernandez at ang title nito ay Lagi Kang Sumasa Akin, Lord. Yung ba title nun? Hindi eh. Yun ang unang sentence. Lagi kang sumasa akin, Lord. Ayun talaga. Sige, nung mga panahon kasi nung 101, wala namang mga title. Kung ano yung unang line, yun ang title nung kanta. Pero maganda to. Oo, nakakamiss na ito, Brother Bong, no? Pitus pa lang ako nun. Ay, ganon? Oo, yung kantang yun. Grabe ka naman, Bong. Ano ako nun? Amen. Paske parinig nga, parinig. Lagi kang sumasa akin, Lord. Mahal kita, mahal kita. Lagi kang sumasa akin, Lord. Mahal kita, mahal kita. Pag-ibig mo sa'kin ay di nagmamano magpakailanman, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa'kin ay di nagmamano magpakailanman. Ito'y tunay. Minsan nagkamali ako, di nasunod ang nais mo. Minsan nakalimot ako, Panginoon, patawarin mo ako. Mahal kita, aking Panginoon. Mahal kita, aking Panginoon. Mahal kita, patnubayan mo ako. Kailangan ko ang patnubay mo. Minsan nagkamali ako, di nasunod ang nais mo. Minsan nakalimot ako, Panginoon, patawarin mo ako. Mahal kita, aking Panginoon.
aking Panginoon. Mahal kita, patnubayan mo ako. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Sino yan? Sino yan? Minister. Uy, Minister. tuloy. Minister Ed ka. Minister Ed. Pasok. Good morning, good morning. Good morning, Mr. good Otan, morning. Good morning. Po. Kape. Hawak mo yung kape mo? Nagaling kape mo? May good morning. Okay, Thank you, Lord. Ano Nood bang- kami ng Good Morning Jesus. Meron daw yan. Tamang-tama. Meron ba ngayon? Oo. Simula na. Kaya Ay, kami simula, nandito, oh. kaya kami nandito nagpunta kasi kami. manonood kami ng Good Morning Jesus. Tamang-tama. Oo. Simula na eh. Simula na ba? Oo, gusto panoorin Oh, natin. sige, Okay, tingnan ayan. natin, tingnan natin. Tingnan natin. Good morning, Jesus! Good morning sa lahat ng kapatira na palagi nakasubaybay sa live streaming ng Kompi. Good morning din sa lahat ng mga kasamahan ko dyan sa center. Nandito kami para itong pamilya ko para magbigay ng pasasalamat at papuri rin kay Lord. Actually, ang anak ko 5. Kaya lang yung 2 nagtatrabaho. Kaya ito muna mga naiwan ang kasama kong magsishare. Siguro simulan na ng pinakabunso, si Aaron. Morning po. Nagpupuri nagpapasalamat po ako kay Lord kasi niya po kami pinapabayaan. Sa lahat ng needs namin dito sa bahay, si Lord yung nagpro-provide lahat ng pangangailangan namin. Ayun lang po. Brother Ainel. Po. Ako po si Brother Ainel, pangalawa sa bunso, anak ni Brother Ainel. Nagpupuri nagpapasalamat po ako sa lahat ng blessings po yun. Matatatanggap po namin ngayong pamilya throughout the quarantine po. Sabi nga po, Romans 8:28, all things work together for good po talaga para sa mga nagtitiwala kay Lord. Yun lang po. Thank you. Sister Esa. Ayan, good morning Jesus, good morning Coffee Family. Nagpupulit nagpapasalamat po kay Lord sa, yun nga po, napaka-raming blessings pa rin na continuous blessings na binibigay niya amidst the pandemic po. Nagpupulit nagpapasalamat po ako kasi isa po ako sa mga nabigyan ng chance na makapag-work from home. Thank you Lord kasi kahit po nasa bahay, safe and nakakapagtrabaho pa rin po ako and nakakatulong po sa pang-araw-araw po naming buhay. Kaya thank you rin po sa continuous protection and blessings niya. Thank you Lord po. Sister White Helen. Nagpapasalamat ako kay Lord sa mga provision at saka sa protection niya sa pamilya namin. Thank you Lord. At, hindi niya kami pinapabayaan. Thank you Lord. Ako naman, nagpupurit, nagpapasalamat ako kay Lord sa katayuan ko ngayon bilang ama, katayuan ko ngayon na bilang kasama sa gawain sa Panginoon, at katayuan ko sa sitwasyon na pare-pareho naman nating nararanasan ngayon, itong ang pandemic. Una, pinagpapasalamat ko nga yung nasabi ko nga na katayuan ko bilang ama, kasi nga, ito nga, sa mga anak ko, sa 5 sa kanila, 3 na ang nakatapos ng pag-aaral sa awa at grasya ni Lord. At 3 na rin, yung 3 graduate, ito 2 nag-aaral pa, yung 3 nagtatrabaho na ngayon, at itong ang pandemic na to ay malaking blessing sa family. Sa awit 127 verse 3, sabi nga ron children are a gift from the Lord. They are a real blessing.
Kaya sabi ko nga, talagang blessing sila ngayon sa family na to. Pero bilang ama, hindi naman automatic yun na kailangan meron din tayong i-work out din natin yun bilang ama. Meron din tayong parte na gagawin para yung mga anak natin maging blessing sa atin. Doon nga sa Proverbs 22 verse 6, sabi nga ron, teach your children the way they should go, so that when they grow up, they will not depart from it. At sa awat grasya naman ni Lord, habang lumalaki sila, eto na ang buhay na kinagis na nila. Kaya masasabi ko nga talaga na they are truly a blessing sa akin, hindi lang sa akin, sa family, sa mga kasama nila sa trabaho, kasama nila sa eskwela. Kumbaga kaiba sila kasi naisishare nila ang Word of God. At doon naman sa katayuan ko bilang kasama sa gawain sa Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat nga ako dahil talagang naniniwala ako na si Lord ang talagang nag-orchestrate kung bakit ako napunta sa ganitong gawain. Doon nga sa John 15:16, sabi ron you did not choose me. I chose you to go. I chose you and appointed you to go and bear much fruit. The kind of fruit that endures. At totoo naman dahil talagang malaki ang nagawa sa akin ng pagkakasama ko sa ganitong gawain. Unang-una nabago ang kaisipan, nabago ang buhay, in terms na dati talagang nung wala pa sa ganitong gawain, nandyan ang mga bisyo, nandyan ang hindi ka nais-nais na mga gawain kay Lord. Kaya salamat at dahil nga sa pagkakakilala kay Lord, ay malaki ang nabago. At ang panghuli, pinagpapasalamat ko yung katayuan ko ngayon sa sitwasyon na to na pare-pareho naman nating nararanasan. Actually, itong pandemic na to sa ating mga believers, sa ating mga Kristiyano, kita ko sa sitwasyon ko ngayon, ito nga sa dinararas natin, yung bang parang ang nais talaga ni Lord, yung give Him the highest honor, give Him the highest respect. Kaya para sa akin, ito nga pandemic, sa ating mga Kristiyano, hindi siya pandemic academic. Kasi maraming lessons learned, this is an education for all of us. Marami tayong natutunan. Talagang educational, kaya hindi siya pandemic, kundi academic para sa atin. Hanggat maaga, ngayon na, pilitin nating masama yung mga mahal natin sa buhay, unahin na natin ang ating family. Kaya muli, salamat sa sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ibinibigay namin kay Lord. At sa panghuli, aawit kami bilang papurit pasasalamat kay Lord. Buhay ko'y inayos sa kasalanan.
Jesus, pupurihin kita. Dahil sa'yo, makulay ang buhay ko. Si Yahweh ay papurihan. Si Yahweh ay papurihan. Buong sa paglilingkuran. Buhay ko'y kanyang inayos. Sa kasalanay kinubos. Buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, gamitin mo. Ikaw lang ang paglilingkuran sa buong buhay ko. Kaya't Kristo, ako'y gamitin mo. Saan ka pupunta? Sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita. Dahil sa'yo, makulay ang buhay ko. Saan pa pupunta? Saan pa pupunta? Sa'yo lang liligaya. O Jesus, pupurihin kita. Dahil sa'yo, makulay ang buhay ko. Dahil sa'yo, kontento ang buhay ko. Dahil sa'yo, payapa ang buhay ko. Thank you, Lord. God bless. God bless us all. Good morning, Jesus! Yay! It's Friday! Family Day! Yan, praise the Lord. Muli, magandang umaga sa ating lahat, sa lahat ng ating mga kapatiran na nanonood sa kanilang mga tahanan, mula sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Binabati ko muna, siyempre, yung aking family, aking mami ko sa Cavite, aking mga kapatid, Sister Elaine sa Cavite, sila Kuya Enol sa Caloocan, si Eric sa Quezon City, at Sister Lisa Pastorito Orap sa LA. Good morning, Jesus! At si Ipoy. Poy, kailan ka uwi? Good morning, Jesus! Tsaka sa mga kasamahan niya dyan sa barko. Praise the Lord! Yan. Good morning, Jesus! Binabati ko rin lahat ng aming mga kamag-anak dyan na nanonood, yung mga outreach natin, na patuloy lang tayong manood, at yung aming mga kamag-anak dito sa Bulacan, yung mami ko, yung daddy ko, nasa Amerika. Ayan, thank you, Lord, na nakakanood. At sa lahat ng Comfy family, good morning, Jesus. Ayan, good morning po sa lahat at binabati ko po ang mga taga Mendez, especially yung aking bilas, Edong, na magpalakas, at huwag masisiraan ng loob. Alam ko, nandyan lagi si Lord, At ang aking anak, mga apo, si Ate Ruby, lahat dyan sa lugar ng Mendez, prayer groups, praise God. At binabati ko rin ang mga nasa north, from Santiago hanggang Tugigaraw, At alam ko na tayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. So, good morning po sa inyong lahat. Ayan, praise the Lord. Yung ating family nga na ating napanood, yung Dokong family, no? Ang family ni Brother Enol. At siyempre, hindi naman maikakaila, magkapatid kami. Ayan. Ayan. Nakakatuwa yung kanyang pagbabahagi sa atin, no? Sabi nga niya, yung bilang, ano ba siya, bilang asawa at bilang tatay, no? So, napakaganda nga sa atin, no? Sa ating buhay. Yung, actually, nais ko muna ipakilala kami, no? Bilang magkapatid nga. Kami po'y 6 na magkakapatid. Si Kuya Enol po ay pangalawa sa panganay. Yan. Tapos bali, ang aming panganay na kay Lord na, si Ate Eni, tapos si Kuya Enol, si Elaine, si Elisa nasa LA, ako at si Brother Eric. Yan.
At yun nga, bilang kapatid, napakaganda kasi na tayo, no? At saka sa sharing ni Brother Enol nga, tingnan natin yung sino ba si Brother Enol sa akin as a brother. Mamaya si Minister Otan, tsaka si Minister Eden, as a relative and as a friend. So sa akin muna as a brother, no? Kasi nakakatuwa, sa Comfy, kami ang magkapatid na manggagawa. So sa Comfy, may mga worker na mga magkakapatid. Kilala niyo ba sila? So para malaman nyo, gusto ko rin i-share sa inyo kung sino ba yung mga manggagawa ng Comfy na magkakapatid. Kilala niyo ba yung mga ating mga worker na mga magkakapatid? Halimbawa si Tata, si Jennifer. Ayan, si Tata. Jen. Sino asawa? Si Pastor Simple. Ayan, si Pastor Simple. Si Pastor Simple, sinong kapatid na na manggagawa? Si Sister Glory Tata. Mayuga. Glory Ayan, Mayuga. Oo. Si Brother Boy Salvacion. Sister Nilda Francisco. Si Brother Ariel. Si Jeff. Brother Yeah. Jeff Borja. Ito, kilala nyo. Si Sister Clemen. Tatlo to. Sister Chit at Josie. Sister Josie Helido. Sino pa ba? Baka may nakalimutan tayo Si Louie. Si Brother Louie. Sino ba kapatid? Si Sister Brother Joy. Sister Joy. Oo. Si Hindi, Arnold. asawa niya yun. Di pa ako tapos asawa niya yun. Ayan. Okay. Arnold. tsaka Si Brother Joy. Arnold Pangilinan tsaka si Sister Joy Belmonte. Magkapatid. Oo. Sino pa ba? Baka may nakalimutan tayo ng mga magkakapatid na worker. Yun, si Brother Terry at Kasi si yung Brother Celso. Celso de Guzman. Kaso nasa kay Lord. Na kay Lord na. Oo. Oo. So, nakakatuwa, no, na dito nga, sa Comfy, kita niyo yung pagtawag ng Panginoon talaga, no? Talagang hindi lang pamilya, kundi magkakapatid. Kamukha nga namin ni Kuya Enol, kami ang manggagawa ng Actually, si Sister Lisa pa rin, kasama pa rin na manggagawa ng Panginoon. So, sa Bible, di ba, kapag pinag-usapan yung magkakapatid or brother, ang lagi ko naalala dyan, yung story, yung buhay ni Joseph the Dreamer. Diba? Alam nyo, nung binata pa ako, na-inspire na ako sa story ni Joseph the Dreamer. No? Kasi marami silang magkakapatid 12 sila No? 12 sila. Ang tatay nila si Jacob. Actually, yan nga yung tatawag na 12 tribes of Israel. Grabe kasi ang pinagdaanan ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Alam niyo ba yung storya nun? Grabe kasi yan parang kasi nga, favorite siya ng tatay niya na si Jacob Actually, pinagpagawa pa nga siya ng jacket Bigyan ng jacket yan. Parang ganun Doon pala nagsimula yun. Doon pala Bigyan ng jacket So, naging daan yun para mainggit yung mga kapatid. No? Naging daan din yun. Mapanaginipin pa. Oo, kaya the dreamer Oo. So yun, naging daan nyo para mainggit yung kanyang mga kapatid. No? So dito tingnan natin, ano ba ang magandang Christian na response kapag merong, alam natin na merong taong nainggit sa atin. Kasi normally tayo, kapag nalamang merong taong nainggit sa sabihin mo, problema nila yun. Parang gano'n, no? Problema nila yun. Dahil ako, ganito kung bless ako, thank you Lord sa akin, di ba? So kung meron kayong ganun damdamin, problema niyo yun. Normally, ganun Kanya-kanyang buhay. Oo, pero si Joseph, iba. Na kahit na alam niya yung kanyang mga kapatid ay mainggit sa kanya, gumawa pa rin siya ng pamamaraan Para maayos. para maayos yung kanyang relasyon sa kanyang kapatid. Actually, matindi ang pinagdaanan ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Halimbawa na lamang, siya ipinagbili. Actually, gusto nga siyang patayin Pero naawa yung kanyang isang kapatid. Sabi, ihagis na natin niya sa balon. pit. Oo. So, yun. Tapos ginawa na pag-isipan, pagkaperahan natin, ipinagbili siya as a slave sa Egypt. So, nung nasa Egypt siya, nangyari, siya ay nabili sa palengke at dinala sa palasyo sa Egypt. At siya naging doon.
naging katiwala doon. Dahil nasa kanyang Panginoon, pinagpapala pa rin. At dahil nga si Joseph ay matipuno, may nakakusunada sa kanya. Yung asawa ni Potiphar. Lagi siyang inaakit eh. Oo. Pero dahil nga man of God, tumatakbo sa... Takot. Kahit sineseduce siya nung wife Takot sa ni kasalanan. Potiphar, tumatakbo siya. Kaso nga lang, kung talagang sobrang na yung desire ng babae, talagang kaya nung tumakbo siya, inakusahan ngayon siya nung babae. Yung pala gagawin natin Oo, pag tatakbo tayo. Siyempre, oo. Yung pala yun. At yun, nakulong Huwag ka nga na siya. babalik pag tumakbo. Pagbalik mo. At nakulong siya. Nung nakulong siya, nakilala niya yung dalawang kasama niya sa kulungan, yung cupbearer ng hari, tsaka yung baker. At doon na na-develop yung gift ni Joseph Bigay na sa kanya naginip yung na dalawa naginip. nga. At sinabi nga ni Joseph yung panaginip. Sabi nga niya, ikaw, dun sa cupbearer, makakalaya ka. Pero ikaw, dun sa baker, mamamatay ka. Nangyari nga yun. At naging daan din yun, nung nanaginip yung hari ng Ehipto, wala makapag-explain ng kanyang panaginip. Nabalitaan yata. Naalala nung nakalayang cupbearer nung hari. Meron po kayong isang nakakulong sa baba, sa dungeon, si Joseph. Yun, pinatawag at sinabi nga nung hari yung kanyang dream kay Joseph. Yung dream kasi nung hari, sabi, 7 matabang baka kinahain ng 7 payat na baka at 7 grain ay swallowed up by fat grain. So hindi Ano pinakikita hindi dyan, ngayon brother? walang makapag-explain. Oo. So sinabi ni Joseph yung meaning na magkakaroon ka ng 7 years of harvest, plenty. And after 7 years, hihinto, magkakaroon ng 7 years of famine. Na-satisfy yung hari. At siya nga pinamahala. At yun, naging daan yun. Para talagang nung dumaan nga yung famine, may pagkain sa Egypt lamang. At inaabot ng gutom lahat. Pati yung lugar ng kapatid ni Joseph. Wala rin makain. Alam lang nila, sa Egypt na may pagkain. Doon sila napunta ngayon. Namukaan ngayon ni Joseph, mga kapatid. Eto na, para makakaganti na yata, Grabe yung power na binigay kay Joseph eh. Para siyang vice president eh. Namukaan ni Joseph. Kung sa ibang tao, May pagkakataon ko na to. paglalagyan na yun. Ito na pagkakataon. Dinali niyo ako nung bata, di ba? Makabawi. Pero napakaganda ng naging response ni Joseph. Dito nga sa Genesis 50, verse 20, sabi ni Joseph dito, "You intended to harm me," sabi ni Joseph, "but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives." So nakakatuwa yung puso ni Joseph, no? Bagamat nga maltreated ng kanyang mga kapatid, pero naunawaan niya yung lahat ng pangyayari sa kanyang buhay, that God is sovereign over all, even over bad things people do, and God is good in everything He does. So nadaig pa rin dito yung pagmamahal ni Joseph sa kanyang kapatid. Sa 1 John 4:21, "And He has given us this command, anyone who loves must also love their brothers and sisters." Ang nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kanyang mga kapatid. Sa Matthew 5:24, naalala niyo yan, di ba? Sabi doon, "Leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled, di ba, to them. Then come and offer your gift." Totoo eh. Hindi pwedeng pupunta ka sa harapan ng Panginoon, maghahandog ka, marami ka naman Actually, sabi nga doon, pag naalala mo na yung kapwa mo ang may samaan loob sa'yo, hindi ikaw may samaan loob, sila may samaan loob sa'yo, ikaw pa pupunta. Para makipagkasundo. Yung pala ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya sa Matthew 5:9 sabi doon, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." So ang mga anak ng Diyos talaga, yan ang kanyang lalagang layunin eh. Lagi makipagkasundo, makipag-ayos, laging aayusin. Especially yung kanyang ugnayan sa kanyang kapatid. Amen. Sa Psalms 133, sabi nga napakaligaya
at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at sama-samang magkakapatid. So, Ano napakaganda. naging ending nun, Brad, Minister? Doon sa Na-save ang buong lahi Yun ni pala Jacob. yun. Kasi naging kaibigan nga nila yung hari ng Ehipto eh. Na-save sa famine. Ginamit yung kapatid nilang si Joseph. Kaya napakaganda ng magandang relasyon ng magkakapatiran. Talagang Praise the Lord. mahal talaga Amen. niya yung Amen. kapatid niya. Ngayon, si Minister Ota, meron din siyang nakita doon sa sharing ni Brother Enol eh. Meron Kung ba? sila, magkapatid, kami naman magpinsan. Uy! Ayan. Relatives. Ayan. Papakilala ko muna, yung Daddy Bart, tsaka si Daddy ko. Daddy mo, ay Magpinsan. magpinsan. Kaya naaalala ko dati, ang daddy ko, tsaka si Enol, tsaka sila Tito Jojo, pag nagbabatian sila, pinsan. Kaya, Sampit. Oo, sampit. Pang ilan na akong pinsan. Medyo, ano na eh, no? Third. Third Na, cousin, oo. Ayan, thank you, Lord. Magpinsan kami ni Brother Enol. Ngayon, ang pag-usapan natin yung relatives. Minsan kasi, sa magkamag-anak, minsan nagkikita pag KBL. Oo, KBL. Minsan pagpatay, birthday, fiesta. Pag tinignan natin dito, may binyagan. Dapat hindi Sal, pala binyag, ganun. libing, oo. Oo, hindi pala dapat ganun. Dapat, bilang isang Kristiyano, kailangan, pag tinignan natin dito, kailangan yung mga kamag-anak natin, hindi lang magkikita pag ganung okasyon. Kailangan magkikita na nagpe-fellowship sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi Praise baka God. mamaya, doon sa Acts 1:8, baka mamaya, pinupuntahan mo Judea, Samaria, nakalimutan mo yung Jerusalem. Yung pamilya mo, kasi minsan mahirap, sa totoo lang, mahirap dalhin yung mga kamag-anak eh. Pero hindi pwede eh. Kasi kasama doon eh. At sa buong daigdig, kailangan ihahayag natin yung ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag tinignan natin dito, nakakatuwa si Brother Enol. Kasi katulad nyo, minsan dati nakikita lang tayo pag may mga ganong sitwasyon. Pero ngayon, magkakasama tayo sa gawain ng Diyos. Alam nyo, nakakatuwa kasi ang mami, nung unang panahon ng mami, lahat ng kamag-anak ng mami, welcome lahat dito. Punta kayo. Minsan parang, anong gagawin ka dito? Hindi, gagamitin ng Panginoon. Kabilang kami doon sa kamag-anak. Si Na Brother pinupuntahan. Boy de Lima, yung mga kamag-anak ng mami, lahat, basta punta-punta lang dito. Kasi pag tinignan mo, napakaganda pala na yung kamag-anak mo, dadalin mo sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi pag tinignan natin dito, may warning. May warning dito sa 1 Peter. Kaya sabi nung disar ng mami, dalin. Kasi baka mamaya humantong sa ganito. Dito sa 1 Timothy 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya. At mas masahol pa kesa sa hindi mananampalataya. Kaya pala ang mami, talaga, dalin mo dito kasi pag hindi mo pala dinala, mas worse ka pa sa walang pananampalataya. Sa English, tinignan ko nga, sa English version, sa New King James, unbeliever. Pero meron ako isang nakita dito sa King James, ito yung infidel. Oo, infidel. Sa mag-asawa. Actually, ano yan eh. Term yan sa mga mag-asawa. Ano yun sa mag-asawa? Yung fidelity at saka yung infidelity. Oo. Di ba sa mag-asawa, fidelity. Yung tapat ka o faithful ka sa partner mo. Oo. Eh, yan sinabi, infidel. Oo, ang infidel. Sabihin, ano ba yung sabihin ng infidel? Ang infidel Pag sa Tagalog. is a person who reject Christ. Ayan. And sometimes even oppose Christ. Grabe. He deny God and everything about God. Sabi dito, the point is this, a person who does not take care of his parent or any else of his household stand opposed to God. He even denied the every existence of God by his Amen. behavior. Kasi totoo eh. Oo. Hindi tayo pwedeng mamili ng ating kamag-anak. Yun. Eh, minsan kapag hindi mo gusto Sunod yung na. oo eh. Tsapwera na. Oo, hindi pwede. Oo, at titigas ng ulo nila. Pagka bahala na sila. pag mapapakinabangan,
Oo. Dapat walang kaso, pipiliin, lahat ng sabi mga dun anak ay Diba, galing a sa person who reject Christ, di ba? Pag tinignan natin dito, kaya tayong mga Kristiyano, nakilala natin ang ating Panginoon, huwag tayong hahantong doon. Dalhin natin sa ating Panginoon yung lahat ng mga kamag-anak natin. Sa Bible, meron niya, Minister Otto, Ano? naalala mo si magkamag-anak, si Abraham tsaka si Oo, Lot. eto, meron ako dito. Oo, meron akong natutunan dito kay Abraham tsaka kay Lot. Paano ba sila magkamag-anak? Sabi dito, yung tatay nila si Terah. Si Terah. Oo. May tatlong anak to, si Abram, Nahor, Haran. Si Haran pala, ama ni Lot. Kaya magkamag-anak sila. Ang tatay ni Lot si Haran. Si Haran. Na kapatid ni Abraham. Ni Abraham. Kaya So, mag-anak sila. Bali pamangkin. Pamangkin. Abraham. Oo. Si Lot. Si Lot, Oo. pamangkin. Okay. Kaya pag tinignan natin dito, ano bang makikita natin dito? Kung sa'yo si Joseph, ito din naman, sabi dito, hindi dapat mag-aaway ang magkamag-anak. Bakit? Pag tinignan natin dito, di ba pag tinignan natin dito, dumating sa point doon sa Genesis 13, di ba parang nandun na silang lahat. Marami na silang mga kanya-kanya mga arian, mga hayop. Ngayon, dumadating ang time, nag-aaway-away na yung mga nagpapastol kasi sobrang dami na ng mga hayop nila. Ngayon, ang isang pinakamaganda dito, sabi ni Abraham doon sa verse 8, kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away. Kaya dapat hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Kasi minsan, pag tinignan natin dito, minsan sa lupa. Kapiraso lang, yung daan lang. Kapiraso lang. Magkakabaranggayan baranggayan pa yun. Oo, kapiraso lang. Pero anong ginawa dito ni Abraham? Bagamat pamangkin lang niya. Pero anong ginawa ni Abraham? Pinaubaya. Mamili ka na kung anong gusto mo. Mamili ka na. Ngayon yung matitira, akin. Dapat ganun yung kamag-anak. Kasi ikaw ang Kristiyano, ikaw dapat ang nakakaunawa. Ikaw ang nagpaparaya. Meron pa isa dito, yung Lot was taken captive. Yung talagang nahuli. Di ba? Sabi dito, binihag doon sa Genesis 14:12. Di ba? Binihag dito, nabihag sila. Pero sa Nakubkob na oo. yung mga hari, yung Sodom and Gomorrah, na kung saan nakatira yung family ni Lot. Yun. Kaya pag tinignan natin dito, minsan, yung kamag-anak mo, minsan, pag alam mong ganong na pinababayaan mo na eh. Hindi. Mas lalo mo pang tulungan. Alam mo kung anong Kasi ginawa. nangyari dyan, di ba, Minister Otan, nakubkob yung family ni Lot sa Sodom nung nabalitaan nung tsuhin na si Abraham, nagpadala ng mga sundalo to rescue para sagipin Para masagip. yung kanyang kamag-anak. Napakabait. Dapat ganun tayo kasi concern, minsan pag tinignan mo, napapabayaan. Ito yung pinakahuli. Yung concern. Yung sa Sodom and Gomorrah. Yun na pala yung concern. Oo, concern. Kailangan kailangan nandun yung ating pagtulong. Yung concern, di ba? Yung tawag dito, yung Sodom and Gomorrah, di ba? Nung gugunawin na. Gugunawin na. Pag tinignan Natuluyan natin. ba? Nagulat si Minister Edo. Kita mo. Sa pagkagugunawin nga. Ito ang pinakamaganda para tapos na ako. Sige. Dito sa Genesis 19:28, nang gunawin ng Diyos ang lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya. Kasi nangyari dyan, di ba? Nangyari dyan yung na nalaman nga ni Abraham na gugunawin sa Sodom. Nandun yung kanyang mga pamangkin. Mga kamag-anak. Sinabihan niya, umalis kayo dyan dahil gugunawin ng Sodom and Yun ang Gomorrah. concern. Kaya pag tinignan natin, ikaw naman. Grabe, Medyo napapaba tayo. Hindi kasi ang ganda eh. Pagka ikaw ay may concern, uunahin mo talaga kamag-anak mo, pamilya. Yun. Mga mahal mo sa buhay. Oo. Kaya ngayon, naalala ko si Bilas eh. Kasi nga ay nagkatawagan sila ni Sister Wife, ni Ate Ruby, na isugod uli sa ospital, Pastor. Kasi medyo nag-aral-gal uli yung sitwasyon niya. Ay pagdating sa naka-wheelchair yata, ay ang plano yata ngayon ay para i-admit para maalagaan sa ospital. Pero kinatatakot naman yung pandemic ngayon eh. Kaya sabi ko sa kanila ay, Nini, huwag mawawala ng pag-asa. Diyan lagi si Lord. Diyos ang magbibigay ng lakas para sa atin. Ayan. So sa akin naman,
Kung kay Brother Enol ay kapatid mismo sa dugo, sa laman. Si Otan, Brother Minister Otan naman ay pinsan, sa akin naman kaibigan. Yun. Pero meron akong kaibigan na alam kaibigan lang pagka meron ka Oo. Hindi totoo yun, reality ng buhay yan. Sa takbo ng Oo, mundo. oo, takbuhan sa mundo Pagka meron ka, kasi noong mga panahon doon, para lang marami akong kaibigan, marami akong pera. Marami lumalapit. Pero pag wala ka na, Wala na rin. wala na rin. Paano ba? Totoo yun. Reality yun. Realidad ng buhay. Si tatay ko, hindi ko malilimutan niya, sabi sa akin, Eddie, tandaan mo, yung mga barkada or kaibigan mo, kaibigan ka lang pag meron. Ayoko sanang maranasan mo yung naranasan ko. Nang mamatayan ako ng anak, pinagkakadiinan niya yun. Iisang biyo. Uy. Yung biyo, Ano biyo? pangalan yun. Biyo pa. Biyo ang pangalan. Oo. Iisang biyo ang dumamay sa akin. Hinanap ko yung mga kumbaga barkada na masasabi mo tutulong. Wala. Wala. Kaya natatandaan ko yun. Ngayon, itong kaibigan, mga kapatid, si Brother Enol, naka-close ko yan. At tuwing gabi, kung matatandaan ni Brother Enol, kahit ako'y galing prayer meeting, agad lumalabas ako, nagkakape kami, kwentuhan kami, hanggang sa medyo humahaba yung kwentuhan namin. At talagang minsan, ando na yung damdamin talaga, yung talagang concern ninyo sa bawat isa, paano ipagpipray, yung mga pangangailangan. Kasi ang kaibigan, mga kapatid, ang sabi dyan ay, God, good friend is a blessing from God. Pagpapala yan yung totoo at mabuting kaibigan. Pagpapala yan na galing sa Panginoon Diyos. At ang sabi niya sa Proverbs 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong, yung pala yung kaibigan. Kaya ulitin ko, di ba, pagka minsan, pagka ubos na, medyo alam mo na, kumakawang na, hindi totoo yun. Kasi yung moral na support, kahit na wala kang material, financial na Basta support, nandyan. kailangan yun Naalala ko yung sa Proverbs 18:24, sabi doon there is a friend that sticks closer than more than a brother. So may ganung kaibigan na yun ang masarap na Masigit kaibigan. pa, no? Masigit pa sa kapatid. Oo. Yun yan, Proverbs 18:24 yun. Kasi naranasan ko to na sa tunay na buhay, hindi ko na para sabihin yung pangalan kung sino. Hanggang sa mamatay ito, sama ng loob ko. Namatay, sumama loob ko. Para bagang sayang kung pinakinggan lang. Sana hindi magkakaganon. Pangalawa, yung isa naman. Kasi pag ikaw ay tunay ang kaibigan mo, sasabihin mo yung kanyang ikapapahamak chick boy. Siyempre, kay Lord na. Hindi, kaibigan mo ba yan? Yung kaibigan ko yun chick. Pero Buti hindi ka nahawa doon. Hindi, ang concern ko, makaalpas. Makalaya. Kaso nga lamang, doon inabutan. Kaya yung daing ko at hinaing ko sa Diyos na yung habag niya ay igawad pa rin. Hanggang sa morgue yun, pinuntahan ko. Sabi ko, kahabagan ni Lord, kaawa mo po itong aking kaibigan. At siyempre, pag ikaw ay totoong kaibigan, ay nagmamahal ka. At sa panahon ng mga kagaypitan, ay kapatid ka na tumutulong para sa Kanya. Ngayon, dito sa kaibigan, mga kapatid, sa pagiging friends, sabi niya rito, ay nakita ko rito si Jonathan tsaka si David. Parang, kapangalan huwag yun, na nating bigyan ng issue kung ano pa man yan. Okay. Pero alam ko yung time na yan, historically, yung time na natalo ni David, si Goliath, kinilala ni Saul, ni King Saul, kung sino yung nakapatay na yun Kaya nung makilala niya, nagpakilala siya, anak siya ni Jesse. Siya si David. Ngayon, ang nangyari, napamahal si Jonathan. Gumaan yung kanyang kalooban.
doon sa chapter 18 ng 1 Samuel, verse 3 and 4. At alam nyo, yung sitwasyon na yon sa verse 3 and 4, doon nagkaroon ng sumpaan, nanumpa si Jonathan, na tayo magiging magkaibigan. Sabing gano'n. Ang katibayan, Minister Otan, Anong katibayan? ang katibayan ng verse 4. Worse. Ibinigay sa kanya ni Jonathan ang lahat ng kagamitang pandigma. So, kaibigan pala ay hindi lamang kaibigan sa nguso. Medyo masakit tong salita na to. Dapat. Pero, Dapat sa puso. Yun! Ang galing, ano? Dapat talaga sa puso, oo. Kasi, yun ang sitwasyon ni Jonathan and David. Pero yung kagipitan, Minister Elmer, dumating yung point na nainggit si Saul At mainggit siya, nagkaroon na ng banta yung buhay ni David. Kaya si Jonathan, sabi niya, teka, huwag ka muna magpapakita. Mag-uusap muna kami mag-ama. Yung dumating yung point na yun, talagang papatayin pala talaga siya. Kaya yung verse 42 ng 1 Samuel 18, ito yung huli nilang pag-uusap bago sila maghiwalay. Sabi ni Jonathan, tulungan nawa tayo ni Yahweh na huwag masira ang ating sumpaan at manatili tayo magkaibigan habang panahon. Yeah. Grabe, no? Kaya grabe yung kanilang pagiging magkaibigan, At meron din sa kay itong magkakapatid, si Lazaro, si Maria, at saka si Marta, di ba? Kita natin yung talagang hindi lang kaibigan, mas higit pa sa magkaibigan sa John chapter 11, nung mabalitaan ni Jesus Christ na namatay yung kaibigan niya. Talagang doon humagulgol si Lord napaiyak si Lord doon Kaya mahal na mahal niya yon. Ngayon, sa pagiging kaibigan, mga kapatid, isa lang ang kaibigan natin na hindi kanya iiwan kailanman. Kasi sabi ng John 15, verse 13, na wala ng pag-ibig pa sa isang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Amen. Si Jesus Christ. Amen. At hindi lamang yon. Sa verse 14 ng John 15 hanggang 15, tayo ay inaaring kaibigan ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang kautusan. Amen. Amen. Alam niyo kung bakit? Doon sa verse 15, pag tayo po ay slave o alipin, detach ka. Wala kang kumbaga na personal na relasyon doon sa tao. Pero sabi ni Lord, hindi ko na kayo inaaring alipin. Kasi hindi alam ng alipin kung ano yung ginagawa ng kanyang Panginoon. Bagkus, tinawag ko kayong kaibigan dahil lahat ng sinabi sa akin ng aking Ama ay sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, ang tunay na kaibigan pala, mga kapatid, Brother Enol, wala palang sikreto to. Yeah. Oo. Walang secret. Walang secret. Tulungan. Kaya tulungan dyan Kuya, mayroon siyang mahilig sa mahilig si Kuya? Hindi lang sa pagsayaw Kanta yan. Yan. Mahilig. Uy, may kumakatok ka. Di, tawag ka ni Mami. Di. Uy! Sino ba to? Sino ba to? Si Brother, Ayos na. Pasok ka May dito. guitarist. Tama. Ayan. Si Brother Joel. Ay, tugtugan mo kami, brother. Tama. Sakto. Kasi si Kuya Enol, mahilig kumanta yan Pero hindi kumakanta yun. Ito, Meron kang Ayo. Okay. Naalala mo ba to, brother Mahilig siya, Eno? magsumbrero din yun Oo. Pag naalala mo to, ewan ko kung alam mo yung kakantahin namin. Ayan. Ayan. Favorite ni Kuya Enol to itong Praise katanda God, rin. ha? Isang kudyapijan na medyo matindi. Pang pang may edad Oo. Thank you, Lord. Yes! Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko,
nabago ang takbo ng isip ko. Once again. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo, dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Minister Elber, ano yan? Nakalagay? Napako siya sa krus dahil sa tao. Minister Otan. Namatay siya para sa iyo. Pag-ibig niya'y wagas, di kumukupas. Oh! Kaya't purihin siya dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo, dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Nabago ang takbo ng isip ko. Nabago ang takbo ng isip ko. Tayo magpe-pray, Minister Ed. Sige, tayo manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Bagong buhay muli na pagpapala na galing sa inyo, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat sa magdamag. And I pray, O Lord God, ang lahat ng mga kapatid namin na nakapanood ngayon, nakapakinig na yung mga salita na alam namin na ito hindi babalik sa iyo nang hindi nagaganap ang ninanasan nito. Lord, dalangin namin sa maghapon ang proteksyon at ang gabay, Panginoon, ng banal na Espiritu Santo. Thank you, Father God. Ang lahat ng ito ay dalangin namin at samo sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen! God bless po. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Nabago ang takbo ng